إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. أما بعد, dito pa rin tayo sa Kitab al-Tawhid alladhi huwa haqqullahi ala al-abid ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Ngayong hapon, ang tatalakay natin ay patungkol sa babun ma jaa fi dhabhi li ghayrillah. Babun ma jaa fi dhabhi li ghayrillah. Ito ay nangangahulugan na tungkol sa pagkatay, yung pagkatay, dhabh, para sa iba at hindi para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ba ang hatol sa pagkatay para sa iba na hindi para sa Allah na lumikha sa atin? Ito yung tatalakay natin ngayong hapon, inshallah. Kung titingnan natin ang lahat ng ating tinatalakay ay patungkol ito sa paggawa ng pagtatambal na kinakailangan ito ay maiwasan, kasi kaya natin ito nililinaw upang sa ganun ay maintindihan natin lalo kung ano ba yung itinuturo ng tauhid. Okay? Para maintindihan natin lalo kung ano ba ang itinuturo ng tauhid at ano yung mga bagay na ipinagbabawal ng tauhid, katulad nito ng pagkatay na hindi para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay katunayan na malaking pagkakasala, ipinagbabawal. Gaya nga ng sinabi ng Allah sa maluwalhating Quran, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, sa suratul An'am. Sabi nito, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Na ibig sabihin mo, O Muhammad, katotohanan ang aking pagdarasal, ang aking ritual ng pag-aalay. Okay? Wa nusuki, ang aking ritual ng pag-aalay, ang aking buhay, wa mahyaya, ang aking buhay, wa mamati, at ang aking kamatayan, lillahi rabbil alamin. Ibig sabihin ay para sa Allah lamang, ang Panginoon ng lahat ng mga nilikha. Dito ay mapapatunayan natin na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay inuutusan niya ang ating mahal na propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang patungkol sa kanyang pagdarasal, inna salah, ibig sabihin yung pagdarasal, at sa yung kanyang pagkatay, wa nusuki, sabi ng Allah kay Propeta Muhammad, sabihin mo sa kanila na ang aking pagdarasal, ang aking pagkatay o pag-aalay, no, yung pag-aalay ng hayop, halimbawa, wa mahyaya, ang tawag dito, buhay, at ang kamatayan, ay lahat ng ito ay para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Makikita natin na itong bagay na ito ay nagtuturo ng tauhid, nagtuturo sa atin ng tauhid, na lahat ng bagay na ito na mangyayari o di kaya ay nangyayari ay dapat para lamang sa Allah. Lahat ng bagay na ito na ginagawa natin o gagawin natin ay dapat para lamang sa Allah na lumikha sa atin. Kaya ito ay nangangahulugan na tauhid ang itinuturo ng ganitong bagay, dahil ang pagkatay dapat ay para lamang sa Allah na lumikha sa atin lahat. Ang pag-aalay ay para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. La syarika la, ibig sabihin na walang dapat na itambal para lamang sa Kanya. Walang dapat na itambal para sa Allah na lumikha sa atin. Gayon din na ang pagkatay na tinutukoy dito sa surah na ito, na sinabi ng ating mga scholar, ito ay ang pagkatay, kasi ang dhabh, ito ay ang pagkatay ng kamilyo, ng kambing o ng tupa, at ng tawag dito, ng baka. So yun yung tinutukoy na dhabh. Dito naman sa qul inna salati wa nusuki, ang tinutukoy dito ay ang pagkatay ng mga hayop.
na dapat na iaalay lamang ito para sa Allah na lumikha sa atin. Gayon din na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Kautsar, na sinabi nito, "Fasalli li rabbika wanhar." Fasalli li rabbika wanhar. Na kung kaya maging taimtim ka sa lahat ng iyong pagsasala sa iyong Rabb. Okay? Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. At na kung kaya maging taimtim ka sa lahat ng iyong pagsasala sa iyong Rabb na tagapaglikha. Okay? Wanhar, at maghandog ng hayop bilang pag-aalay lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wanhar, maghandog ng hayop bilang pag-aalay lamang sa Kanya. Ibig sabihin sa Allah. Kaya walang tinukoy dito na iba maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, ang pagkatay na ito, pagpatay ng hayop o pagkatay ng hayop, ay dapat ay para lamang sa Allah. So itong fasalli li rabbika wanhar, ito ay tumutukoy sa bagay na yung wanhar na tinutukoy dito ay para lamang ito sa kamilyo. Yung wanhar, ito yung pagkatay sa kamilyo. Kaya nga ito ay inuutos niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung maalala natin yung tafsir ng Suratul Kautsar, ito yung pagbigay ng Allah kay Propeta Muhammad, pagregalo ng Allah kay Propeta Muhammad sa Kautsar. Okay? Kaya yung tinutukoy niya rito na fasalli li rabbika wanhar, ang kanyang pagdarasal ay para lamang sa Panginoon ng sanlibutan na ang Allah, wanhar, at dapat na mag-alay siya ng kamilyo para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya yung li rabbik, ibig sabihin doon ay kinakailangan ikhlas yung gagawin dito, na ang layunin mo sa pagkatay mo ay para sa Allah na lumikha sa atin. Yun ang tinutukoy dito ng Allah na lumikha sa atin. Kaya yun ang ipinag-uutos ng ating Panginoon. Gayon din, bilang pagpapatuloy sa hadith mula kay Ali ibn Abi Talib radiyallahu an, na sinabi nito, qal, "Haddathani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimatin." Na ibig sabihin mula kay Ali radiyallahu an, ipinagkaloob sa akin ng propeta ng Allah ang apat na paghuhukom. Ipinagkaloob sa akin ng Allah ang apat na paghuhukom, sabi ng ni Ali radiyallahu an. Una na dapat nating maintindihan o dapat na malaman natin bilang isang mananampalataya. Itong tinutukoy dito ay isang bagay na kinasusuklaman na dapat gawin ito ng isang Muslim, isang mananampalataya. Una, la'anallahu man dhabaha li ghairillah. La'anallahu man dhabaha li ghairillah. Ibig sabihin na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Ali radhiyallahu an, pagkasuklam sa sinumang pumapatay o di kaya ay kumakatay para sa iba at hindi para sa Allah. Okay? Pagkasuklam, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagkasuklam sa sinumang kumakatay o pumapatay para sa iba at hindi para sa Allah. Yung pagpatay na tinutukoy dito ay ang pagpatay ng hayop. Dhabh, yung pagkatay ng hayop. Kaya kinasusuklaman ng Allah ang sinumang kumakatay maliban sa Kanya. Ibig sabihin, naghahandog ka, nag-aalay ka, kumakatay ka ng hayop at hindi ito para sa Allah. Sino mang gumagawa nito, sabi ng ating mahal na propeta, ay kinasusuklaman ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man la'ana waliday, na ibig sabihin nito ay pagkasuklam sa sinumang sumusumpa sa kanyang mga magulang. Subhanallah. Dito ay napakarami. Hindi na natin pahabain itong discussion patungkol dito, pero alam natin na mayroon sa mga anak na isinusumpa nila ang kanilang mga magulang dahilan lamang sa mga bagay na hindi nila nakuha sa kanilang mga magulang. Ibig sabihin, mga bagay na hindi na ibigay ng kanilang mga magulang na gusto nilang makuha, at dahil sa hindi nila pagkakuha rito ay kinasusuklaman nila. Sinusumpa nila ang kanilang mga magulang. Kaya anong sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? La'anallahu man la'ana waliday. Ibig sabihin ay kinasusuklaman o pagkasuklam sa sinumang sumusumpa sa kanyang mga magulang.
Pangatlo na sinabi ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Ali radiyallahu an, la'anallahu man awa muhdithan. La'anallahu man awa muhdithan. Ibig sabihin nito na ang pagkasuklam sa sinumang kumukupkup sa nakagawan ng pagkakasala na lumalabag sa utos ng Diyos. Okay? Yung kumukupkup sa nakagawa ng pagkakasala, yung nagkasala na ang kasalanan ito ay paglabag sa Diyos. Alam niya na yun ay kasalanan pero patuloy pa rin niyang ginagawa. Ang pagkupkup sa kanya, sabi ni Propeta Muhammad, ang sinumang kumupkup sa kanya ay isinusumpa o kinasusuklaman ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alam niya na yung mga utos na yun ay obligado sa kanya pero hindi pa rin niya ito ginagawa. So, sino man kumukupkup dito, sabi na ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay kinasusuklaman siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Gayon din, na pang-apat na sinabi ng ating mahal na propeta, la'anallahu man ghayyara manar al-ard. Ghayyara manar al-ard. Dito naman marami sa mga tao ang gumagawa nito. Ito ay ang pagkasuklam sa sinumang di makatarong ang bumabago sa mga hangganan ng mga lupain na personal na pag-aari. Okay, rawahu Muslim, ito po ay inulat ni Muslim. Itong huli na gusto ko lang ito bigyan ng konting pagpapaliwanag, itong la'anallahu man ghayyara manar al-ard. Sapagkat marami ito sa mga tao. Dito sa mundo, ang madalas na pinag-aawayan, lalo na sa atin sa Pilipinas, ang madalas na pinag-aawayan dito, lupain at kayamanan. Lupain at kayamanan. Lupain at babae. Ito yung madalas na mayroong nagpapatayan pala doon sa atin sa Pilipinas. Madalas na nagpapatayan ay dahilan sa lupain at dahil sa babae. Okay, lupain at babae. Ito yung nagiging dahilan ng awayan ng magkabilaang panig. So dito maraming gumagawa sa ganitong bagay dahil sa kanyang pagkupkup o di kaya ay pagkamkam sa mga lupain ng hindi sa kanya. Anong sabi ni Propeta Muhammad? Siya ay kinasusuklaman ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kinasusuklaman siya, isinusumpa siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Man ghayyara manar al-ard, yung hangganan. Halimbawa, alam na niya na yung binili niyang lupa ay hanggang doon lang yung hangganan nito. Tapos yung dito ay dahil walang nakakakita sa kanya ay paunti-unti niyang kinakamkam yun, paunti-unti niyang pinapalitan yung hangganan ng lupain nito. Ito ay kinasusuklaman ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dito, maintindihan natin sa unang binanggit na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nandoon yung itong tinatalakay natin na la'anallahu man dhabaha li ghairillah, isinusumpa o kinasusuklaman ng Allah subhanahu wa ta'ala ang sinumang magkatay ng hayop maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya alam natin ang bagay na ito na maraming gumagawa. Ngunit ngayon ay dapat na maintindihan nila na itong bagay na ito ay katunayan na kinasusuklaman ng Allah subhanahu wa ta'ala ang sinumang gumagawa nito. Dito ay nagtuturo rin na dapat kapag ikaw ay magkakatay ay para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga sa Islam, pati na rin yung pagkatay ay mayroon tayong paraan. Mayroon tayong sinasabi. Okay, katulad nung bago magkatay, babanggitin natin yung Bismillahi, Allahu Akbar, sa ngalan ng Allah ang pinakadakila. So, bago tayo kumatay ng hayop, ibig sabihin mayroong pamamaraan na itinuturo ang Islam at gagawin mo itong pag-aalay na ito para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Gagawin mo itong pag-aalay na ito para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon din na sinabi ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isa pang hadith na sinabi nito, وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. Ibig sabihin ng inulat ni Tariq ibn Shihab na sinabi raw ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakhala al-jannata rajulun fi dhubab. Nakapasok sa paraiso ang isang lalaki dahil sa dhubab. Alam niyo yung dhubab, yung langaw. Gayon din na sinabi ng ni Propeta Muhammad, wa dakhala an-nara rajulun fi dhubab, at nakapasok din
sa impyerno ang lalaki o isang lalaki na dahilan lang sa langaw. Subhanallah. Qalu, sinabi nila ito, tinanong nila ito kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kayfa dhalika ya Rasulullah? Tinanong nila kay Propeta Muhammad kung paano nangyari ang bagay na ito. Okay? Qal, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marra rajulani ala qaumin lahum sanam. Itong naparaan, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naparaan ang dalawang lalaki sa isang pulutong ng mga tao na may isang Diyos-Diyosan. Kumbaga dumaan sila doon sa isang grupo na mayroon silang mga lahum sanam, mayroon silang mga Diyos-Diyosan. Yung sanam, yung mga Diyos-Diyosan. Kaya sabi nito, la yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu shay'an. Ibig sabihin nito na hindi maaaring dumaan doon ang sinuman hanggat hindi siya makapag-alay ng anuman. Okay? Kahit ano. Ibig sabihin, hindi siya maaaring dumaan doon kapag hindi siya nakapag-alay ng kahit anong bagay. Faqalu, sinabi nila nitong mga taong ito na mayroong mayroong asnam, mayroong mga Diyos-Diyosan. Sinabi nila, faqalu li ahadihima, sinabi nila sa isa doon sa dalawang ito, qarrib, ibig sabihin nito ay mag-alay ka. Bago ka dumaan dito, ay mag-alay ka. Sinabi nila sa isang tao na yun, yung isang lalaki. Qal, at sinabi nito, laysa indi shay'un uqarrib. Ibig sabihin nito ay wala akong anuman na maiaalay. Wala siyang maiaalay na anuman, sinabi ng isang lalaking ito. Qalu lahu, sinabi nila sa kanya na qarrib walau dhubaban. Ibig sabihin ay mag-alay ka kahit na langaw. Kahit ito ay langaw, sabi nila. Qarrib walau dhubaban, ay mag-alay ka kahit ito ay langaw. Faqarraba dhubaban. Kaya anong ginawa nito ay nag-alay siya ng dhubab, ng langaw. Doon sa kanila, saan siya nag-alay? Doon sa mga Diyos-Diyosan nila. Doon sa mga Diyos-Diyosan nila, doon siya nag-alay ng ng langaw. Kaya anong ginawa? Fakhallos sabilahu, at hinayaan nila itong makaraan. Ibig sabihin, pinadaan nila ito pagkatapos nito mag-alay ng dhubab. Fadakhalan na, sabi ni Propeta Muhammad, kaya yun ang dahilan na siya ay nakapasok sa impyerno. Siya ay nakapasok sa impyerno. Bakit? Dahil sa kanyang pag-aalay ng dhubab, ng langaw doon sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Kaya yun ang dahilan na nakapasok siya ng impyerno, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu lil akhir, at sinabi naman nila sa isang lalaking ito, yung isang lalaki, yung pangalawa, qarrib, ibig sabihin ay mag-alay ka, sabi nila sa isang lalaking ito. Faqala ma kuntu liuqarriba li ahadin shay'an duna Allah azza wa jalla. Sabi nito na kailanman ay hindi ako mag-aalay ng anuman o hindi ako maghahandog ng anuman, kahit isa o kahit anong bagay o kahit anong hayop dun Allah azza wa jal, maliban sa Allah na lumikha sa ating lahat. Ibig sabihin, ang lalaking ito ay hindi siya mag-aalay ng kahit anuman. Sabi niya, maliban na sa Allah lamang siya mag-aalay ng anumang kakatayin o anumang papatayin. Wala akong gagawin na ganyan, maliban na ito ay gagawin ko lamang para sa Allah. Hindi ko ito gagawin sa inyong mga Diyos-Diyosan. Fadarabu unuqahu, at ito ay kanilang pinarusahan ang taong ito. Pinarusahan nila, pinatay ng mga taong ito ang isang lalaking ito. Fadakhala al-jannah, at naging dahilan ng kanyang pagpasok sa paraiso. Subhanallah. Ang dahilan ay dahilan lamang sa kanyang hindi pag-aalay ng anuman doon sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Yung lalaki naman, kaya nakapasok siya sa paraiso. Yung isang lalaki naman, ang dahilan ng pagpasok niya sa impyerno, sabi ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay dahil sa kanyang pag-alay ng dhubab doon sa mga Diyos-Diyosan. Kaya naging dahilan ng pagkahulog niya sa impyerno. Ang pag-aalay dapat ito ay iniaalay lamang sa Allah na lumikha sa ating lahat. Hindi maaaring mag-alay ng anuman sa iba, maliban na ito ay gagawin para sa Allah na lumikha sa ating lahat. Kaya yung bagay na ginagawa natin na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa
Suratul An'am, na dapat ang pagdarasal natin, ang paghahandog natin, ang buhay natin at ang pagkamatay natin ay para lamang, lahat ng ito ay para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, para lamang sa Allah azza wa jal, at hindi natin ito gagawin para sa iba, sapagkat kapag ito ay ginawa natin para sa iba, ito ay nagiging shirk o di kaya ay pagtatambal sa Allah, dahil hindi mo ginawa ang mga bagay na yun para sa Allah. Kaya malinaw na ito ay nagtuturo sa atin ng tauhid, ng kaisahan ng Allah, na dapat ang lahat ng gagawin natin ay gagawin natin ito para sa Allah, at kapag ginawa mo ito para sa iba maliban sa Allah, katunayan na ito ay pagtatambal sa Allah na lumikha sa atin. Kaya dito, maraming nag-aalay ng mga hayop, at ngayon naiintindihan natin na kapag ikaw ay nag-alay ng hayop o pumatay ng hayop para sa iba, hindi para sa Allah, katunayan na ito ay pagtatambal. Kaya dapat kung ano man ang gagawin mong pagkatay o tawag dito, okasyon para sa anak mo, halimbawa akika, na ikaw ay mag-aakika dahil ito ay utos ng gawain ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mabuting gawain ng ating mahal na propeta, na ito ay gagawin mo para sa Allah subhanahu wa ta'ala, bilang pagsamba sa Allah, at hindi bilang pagsamba kay Muhammad, kay Propeta Muhammad, hindi bilang pagsunod sa paraan ni Propeta Muhammad, pero itong gagawin mo ay para sa Allah na lumikha sa atin. Ang pagkatay o paghahandog ng mga anumang pagkain ng mga tawag dito, mga hayop para sa mga Diyos-Diyosan, ito ay ipinagbabawal ng Allah. So ito ay madalas na ginagawa. Kaya natin ito nililinaw sapagkat ito ay ginagawa ng mga Ahlul Kitab, na sila ay nag-aalay sa kanilang mga asnam, di ba? Yung mga Hudyo, dinadalhan nila yung kanilang mga rebulto, yung mga Diyos-Diyosan nila ng pagkain o anumang mga dinadala nila doon. Gayon din na yung mga namatay na salih nila, yung mga halimbawa yung mga pinuno nila, minamahal nila, ay dinadalhan nila ng mga pagkain. So lahat ng ito ay ipinagbabawal. Lahat ng ito ay ipinagbabawal dahil kasuklam-suklam, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sa Allah ang sino mang gumagawa ng bagay na ito. Kaya dapat na ito ay maintindihan natin na anumang gagawin natin pagkatay ng hayop ay gagawin natin ito para sa Allah, at hindi natin ito gagawin para sa iba. So siguro hanggang dito na lamang, sana ay naging malinaw ito sa atin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.